I feel your power and youth. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. God bless you, sister. Talagang napakasarap magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Nakaka-bless, makakanta pa lang. Amen. Hallelujah. At dadako na tayo, mga kapatid, sa pinaka-importante. Sino masaya, mga kapatid? Amen. Kailangan masaya tayo kasi bride tayo. Amen. Bago natin tawagin ang ating tagapagsalita, awitin natin yung You Deserve the Glory. Amen. Hallelujah. Deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship As we lift your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There was no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There was no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There was no one else like you. There is no one else like you. Brother. Amen. Praise the Lord. Amen. Nais ko munang magbasa ng scripture, mga kapatid, bago tayo manalangin. Romans chapter 8, verses 5 hanggang 15. Sabi diyan, mga kapatid, sa verse 5,
For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Amen. Sa 8, mga kapatid, so then they that are in the flesh cannot please God, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, sabi niya dyan, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. At ay manalangin, mga kapatid. Aming dakilang Diyos, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na pinagkaloob mo sa amin. Kami muli, Panginoon, ay narito, Lord God, upang magpuri sa iyo. Lord, sa mga salita mo, Panginoon, na aming tatalakayin sa mga oras ito, Lord God. We pray, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na magbigay daan, Panginoon, ng iyong looban, Panginoon, kalwalhatian, at ng iyong kapahayagan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord God. Sa ganang amin, Lord God, wala kaming magagawa. Kami lamang, Lord, ay umaasa sa iyo sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Patuloy mong sakupin, Lord God, ang buong lugar na to. Higit lahat, Panginoon, ng aming mga puso't isipan, Panginoon, na aming makita, Panginoon, ang iyong kalooban at maging kalakasan itong bawat isa sa amin, maging kalakasan ng aming spiritual, Panginoon, na pamumuhay, higit lalo ng aming kaluluwa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa amin, Lord God. Govern mo, Panginoon, ang aming isipan at iwaksin mo ang nung bagay na maaari makagulo, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo. We commit all these things, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Amen. Actually, gumawa ako ng slide ko kanina, ng preaching ko kanina. Isa na to, Brad, yung yung unbelief. Kasi itong unbelief na to, na preach ko na dun sa church. At nung in-invite ako last Sunday dun sa church ni Pastor Ron, ito rin yung topic ko. So sabi ko nung Sunday, maganda siguro dalhin ko rin dito, mga kapatid. Pero kaninang umaga, habang nagkukwentuhan kami ng isang brother, gumagawa ako ng slide. Kaya lang nung isa-send ko yung message ko kay sister, ito yung nasend. Kaya ito talaga yung kalooban para dito, mga kapatid. So yung ginawa ko ay next Sunday na doon sa Pateros. Amen. Praise the Lord. Unbelief, mga kapatid. Lang makita natin to kasi marami sa atin, sabi ko nga, ang bilang isang believer, isang Christian, hindi natin namamalayan yung ating mga sarili na may mga nagagawa tayong mga bagay na akala natin ay nasa maayos pa rin tayo, nasa kalagayan tayo, mga kapatid, na sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin alam, may mga bagay na pala na nagagawa natin na hindi natin namamalayan. Kaya titingnan natin, mga kapatid, kung saan ba yan nagsisimula. Kasi sabi nga, ang banal na espiritu, mga kapatid, yan yung tumitingin sa atin. Binabantayan tayo, mga kapatid, sa bawat buhay natin bilang isang Kristiyano. And I believe na siya rin yung nag-guide sa atin kung paano tayo tumahak sa mundong ito. So simulan natin, mga kapatid. Medyo mahaba-haba to. Matapos tayo ng mga bago mag-alas 10. Okay lang ba? Okay lang ba, mga kapatid? Sabi niyo yan, ha? Alam mo, nababless talaga ako dito kasi karamihan sa inyo dito puro youth.
Oo, sa totoo lang mga kapatid, dun sa amin sa Pateros, yung mga youth namin nagtatago. Wala kang makitang youth na nandyan sa harapan. Makita mo yung ganitong kalagayan, Brad, na para bang ang sarap mag-preach na yung mga youth na nasa church ay napaka-aktibo. Diba? Sa totoo lang, ang mga youth, mga kapatid, yan talaga yung magmamana ng mga bagay-bagay na pinapakita ng Panginoon. Kasi pagka, siyempre, ano lang yan eh, generation to generation lang yan, pagkakasunod-sunod. Pag natapos kami, kayo naman dito. Di ba? Ganun lang yun eh. Kaya sa umpisa pa lang, masarap na nandyan na kayo. Kasi yung experience na yun yung dadalhin nyo mga kapatid. Pagdating ng panahon, kapag ginamit kayo ng Panginoon, yun yung ipipreach nyo sa tao. Pinaka-best na preaching mga kapatid, yung experience mismo ng bawat isa sa atin. Yun talaga, may buhay talaga yun mga kapatid. Kaya, totoo lang, nababless talaga ako sa inyo. God bless you, mga youth. Talagang ipagpatuloy nyo yan. Maganda yan, mga kapatid. Okay, unbelief. Hindi pagtatagal. Meron akong nakuhang illustration, mga kapatid, sa social media. At may quote, kinopya ko, kinuha ko kasi sabi nga mukhang magandang pasimula para sa atin, sa topic natin. Sabi niya dyan, mga kapatid, dyan sa quote na yan, that little sin you thought will not matter, okay? That you're saved by grace, kasi nga tayo, nasa isip natin, Christian na ako. Sigurado, ligtas na ako. Okay? Kaya yung mga maliliit na bagay, parang pinapawalang bahala na lang natin. Okay? Tapos sabi dyan, yung maliit na yon, that sin might consume you tomorrow and send you to hell. Okay? Lahat naman talaga nagsisimula sa maliit eh. Okay? At sabi dyan, don't joke with sin. Huwag kang makipagbiro sa kasalanan. And don't ever even play with it, sabi niya dyan, mga kapatid. Next mo, sister. Ito naman yung sinabi ni Brother Branham. Sabi niya dyan, mga kapatid, you say, well, can't we backslide? Yun ang tanong. Sabi ni Brother Branham, absolutely. Okay? Lahat tayo, maaari, mga kapatid. And when you backslide, you're going to get it. Don't you worry. Sabi niya dyan, Abraham got it. Bigay siya ng example sa Abraham. And the rest of the scripture, mga kapatid, na nag-backslide ay nakuha nila ito. Napagtagumpayan nila ito, mga kapatid. At sabi ni Brother Branham, maaaring ikaw din mapagtagumpayan mo yan, sabi niya dyan. Yun nga lang, ito yung sinasabi ko, na wag nating gawing idahilan natin yung mga tao na yon na na pagtagumpayan nila yung pagbabackslide nila para subukan din natin mag-backslide. Okay? Hanggat maaari, wag na sana tayong dumating sa punto na yon, mga kapatid, na susubukan natin. Kasi mahirap na, baka yung pagsubok mo, hindi ka pala nakatalaga para makapagtagumpay. Okay? Kaya hanggat maaari, wag na talaga nating subukan. Okay? Sabi niya dyan, don't you think it gives you a right to sin? It doesn't, sabi niya dyan, mga kapatid. Dahil sabi dyan, you'll pay for everything that you do. Amen? You'll reap what you sow. You do one little sin, maliit lang, mga kapatid, na bagay, na kasalanan. And you'll reap a whole washtub full. Yun yung mabigat. Kasi nga, nagsimula sa maliit, pero hindi mo alam, talagang dadalhin ka, mga kapatid. Kamatayan. Okay, so that's right. Sabi niya, but brother, that don't mean to say that you're lost. Okay? That's exactly right. Abraham reaped exactly what he sowed. That's right. But he was still saved. Ngayon, mga kapatid, si Abraham, naniniwala ko, at nakita natin yung buhay niya, ligtas naman talaga siya. Okay? Ngayon, kung nag-backslide man siya, alam natin, nakita natin na talagang ligtas siya. Ngayon, sa atin, sabi ko nga, kung darating man sa punto na yon na magbabackslide ka, kailangan, sigurado ka, naligtas ka. Kasi kapag hindi, baka mamaya, hindi ka matulad kay Abraham na napagtagumpayan niya yung isang bagay. Ha? So, siguraduhin natin sa sarili natin, naligtas talaga tayo. Okay?
Okay, next, mga kapatid. Bibilisan ko lang to. Now, if you see the Holy Spirit, sabi dyan, for instance, what if the Holy Spirit would come down here and discern like it does? And what if that would be the Holy Ghost? Papaano, sabi niya, kung yan ay yung Holy Ghost? At hindi mo ito pinaniwalaan. Okay? And you went out and made fun of it and talked about it. I don't care what you ever do, sabi niya dyan, you're finished. Tapos ka. Okay? Ang Holy Ghost, sabi ko nga, may term si Brother Benji, yan yung nag-aano sa atin, yung Holy Ghost yung tumitingin sa atin. May term si Brother Benji dyan parang binabantayan tayo sa lahat ng ating ginagawa, mga kapatid. Ngayon, paano kung dumating ang Holy Ghost at hindi natin na-recognize at pinagtawanan pa natin ito, mga kapatid? Sabi ni Brother Branham, mabigat. At sabi ng Scripture, wag natin i-mock yung Holy Ghost. Hallelujah. Kasi baka mamaya, mapunta tayo dun sa spirit na sabi ni Brother Branham, yung Ichabod. Alam niyo yung Ichabod? Ang alam ng tao, nasa kanila ang Diyos, dinla alam, pala na pala. Iniwan na pala sila, mga kapatid. Okay, kaya be careful. Sabi dyan, and you cannot do it. Sabi dyan, dahil tapos ka na. That proves right there that you're not of God kapag ginawa mo yon. Because the seed of God, sabi dyan, remains in the man and he cannot sin. Okay, so ano daw hindi magkakasala? Yung binhi ng Diyos na naandyan sa atin, mga kapatid. Okay? Hallelujah. So, sabi dyan, because the sin of God, and what is sin? Sabi dyan, ang sin. So, alam na natin ngayon, mga kapatid, na ang sin ay ang unbelief. Okay? Yun na talaga yung sin. Ang kasalanan ay yung kawalan ng pananampalataya. When he sees the word made manifest, kapag yan ay seed, mga kapatid, paniniwalaan niya yan. He'll believe it. Okay? Next natin. See. There's only one sin, sabi niya dyan. Next mo, sister. Ayan. There's only one sin. Only one sin. How many knows that? Sabi ni Brother Branham, that's unbelief. Okay, kaya may mga nagtuturo, mga kapatid, na hindi daw unbelief ang kasalanan. Pero si Brother Branham nagsabi, ang pinaka-bottom line ng kasalanan, unbelief talaga. Okay? Alam natin yung kwento, mga kapatid, pagdating dun sa Garden of Eden. Okay, now, that's right. Committing adultery is not a sin. Okay? Smoking, cigarettes, telling lies, swearing, sabi dyan, that's not sin. Lahat yan, mga kapatid, ay attributes of sin. Okay? Hallelujah. You do it, kapag ginagawa mo daw yan, mga kapatid, you do it, simple lang ang dahilan. Kasi unbeliever ka. Okay, hindi pinag-uusapan kung anong klaseng attributes yan. Sabi ko nga, yung isang maliit na kasalanan at malaking kasalanan, kasalanan pa rin yan. Okay, kaya walang kategory ang kasalanan. Pag gumawa ka ng kahit maliit na kasalanan, kasalanan yan. At kapag ginawa mo yan, isa lang ang dahilan, unbeliever ka. Halinaw, mga kapatid. So that's right. See, sabi niya, there's only one sin and that's unbelief, mga kapatid. He that believeth not is condemned already, no matter what he does or nothing. Umpisa pa lang, mga kapatid, condemned na talaga siya. Okay, so next mo, sister. Now, what is sin? Sabi niya dyan, is righteousness perverted. Okay? What is adultery? Sabi niya dyan, the right act perverted. What is a lie? Sabi niya dyan, the truth misrepresented, a perversion. Alam naman natin, mga kapatid, simula nung nagsimula ang plano ng Panginoon sa mundong ito, meron talagang tamang track na ibinigay ang Panginoon. Meron tamang batayan na binigay ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga lang, ang nangyari, pinervert yan. Perversion talaga, mga kapatid, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tao ng unbelief. Di ba sa panahon ni Eva? Isang salita lang. Pinervert, mga kapatid, yung totoo. Anong nangyari? Nag-cause ng sin, nagkaroon ng adultery. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, dahil sa pamamagitan ng pag-misrepresented ng katotohanan din, perversion din yan. At yan din yung magdadala ng kasalanan ng adultery sa panahon natin. Amen? So, iisa lang yan. Kasalanan pa rin ang pinagmulan yan. Ano yun? Unbelief pa rin ang pinagmulan ng lahat. Okay, next. Sabi niya dyan, what is sin? Sabi niya dyan, malinaw na ang sin ay unbelief. Sabi ni Brother Branham. The word unbelief, sabi niya dyan, in God, unbelief, hindi lang sa basta unbelief. Sabi niya dyan, yan yung unbelief mo sa Diyos. Pag nagkaroon ka ng unbelief sa Diyos, which is the word, yun ang kasalanan, mga kapatid. Anong word? Simple lang.
Yung pure, unadulterated, sabi dyan, hallelujah. Living soon for the skies, amen, standing ready to think, your garments washed by the water of the bleeding word, the word become the word bled for you, and you are washed in bleeding word, sabi dyan, the word bleeding, the life of God in the word, and the word was bled for you, and that you might be washed from the filth of these prostitutes, and be cleaned and sanctified by the washing of the water of the word, and makes your mind and heart stayed on God, and on His word, mga kapatid. Okay, ang unbelief na naituturing, mga kapatid, pag ikaw ay nag-unbelieve sa word of God. Okay? Yung pure, unadulterated word of God. Which is, tayo, mga kapatid, dumaan sa proseso. Which is, yun yung redemption. Okay? Ang redemption, mga kapatid, dyan tayo inilagay at dyan tayo nakilala. Kaya nga lang, sabi nga, paano kung dumating yung tinatawag na Holy Ghost, hindi niya po pwedeng i-reject yun as long na ikaw ay seed. Kung dumating ang Holy Ghost, mga kapatid, ipapakita niya, ipipresent niya, mga kapatid, yung kanyang sarili, ikaw na merong bahagi ng Diyos, ire-receive mo yan. Yun yung connection natin sa Panginoon. Okay? Ngayon, kung nagkaroon ka ng isang doubt or unbelief, mga kapatid dyan, kasalanan yun. Okay? Now, sabi ni Barbanham, how you know it's true? When God comes down and vindicate it and prove it. Okay, dito mga kapatid, pinapakita dito kasi next mo sister. Tinitingnan natin yung tinatawag na unadulterated word. You say, sabi niya, well, I didn't believe in that way. Nung dumating si Christ, mga kapatid, they didn't believe in Jesus' way. Okay? Alam natin, ang pananaw ng tao o ang pagtanggap ng tao sa isang bagay, madalas malayo sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Merong right na kalooban ng Panginoon, kaya lang malayo sa expectation ng tao. Kaya nung dumating si Christ, anong ginawa? Hindi nila pinaniwalaan. Tama? So, but God, pero nung hindi nila pinaniwalaan, anong ginawa ng Diyos? Pinatunayan ng Diyos na totoo yun sa pamamagitan ng vindication. Okay? Kaya nung dumating si Christ, ipinakita niya na sa pamamagitan ng ministry, may ministry ginampanan si Christ, yun yung nag-vindicate na totoo yung dumating. Hindi lang nila nakita. Ngayon, they didn't believe in Noah's way. Sa panahon ni Noah, mga kapatid, meron ding tamang pamantayan ng Diyos, kaya nga lang ang tao hindi pa rin nakita. Anong ginawa? Pinatunayan na totoo yung sinasabi ni Noah for 120 years, mga kapatid, na nag-preach siya, sumisigaw na darating ang tinatawag na paghukom, pero pinagtawanan siya. Hindi nila siya pinaniwalaan. Anong ginawa ng Diyos? Binindicate niya ang salita ay Noah. Okay? Ngayon, mga kapatid, that was the willing to take Abraham's word for it. Yun kasi ang tao. Ang tao, laging may sariling ano yan. Okay, ganun tayo, mga kapatid. Napakabilis nating magbigay ng perception, ng katalinuhan, mga kapatid. Meron lang isang masabi na totoo, ang bilis mong gumawa ng perception. Next na dito, mga kapatid, itatalakayin ko yan, yung reasoning na yan. Okay, sa totoo lang, dyan tayo lahat bumabagsak. Aminin natin sa hindi. Kahit konting bagay lang may i-present sa'yo, ang bilis nating sumagot, mga kapatid. Hindi man tayo nagsalita, pero sa isip natin, meron na kaagad. Okay? So, dyan talaga tayo bumabagsak sa reasoning. Okay? Hallelujah. Now, we're all the same. Lahat tayo, mga kapatid. Sa panahon natin, pare-parehas pag tao ang mag-isip. Pag tao ang mag-isip. Okay? So, maaari sabihin, tanggapin na lang natin kung ano yung pare-parehas lang naman yan. Ganyan eh. Pag nag-present ng message, pare-parehas lang yan. Okay lang yan. Sama-sama na lang tayo, pare-parehas lang yan. Pero hindi, mga kapatid. Tandaan natin, ang message ng prophet, yan yung magse-separate sa atin sa mga hindi mananampalataya. Do akala natin, parehas lang, sabi nga ni Barbanam, ang pagitan, mga kapatid, ng truth at saka ng hindi totoo, hairline lang. Kaya pag tiningnan mo, totoo ah. Parang totoo, pero meron talaga, mga kapatid, na hindi tumugma sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. So, sabi ni Barbanam, separate yourself. Iwalay niyo yung mga sarili. Sabi niya, the Bible said, saan natin iiwalay? Simple lang, sa unbelief o sa kawalan ng pananampalataya. Okay, next. For by one Spirit, sabi diyan, we're all baptized into one body. Okay. And are free from sin. Hallelujah. At dahil dyan, mga kapatid, sa baptism na yan, we cannot sin. Salamat sa Panginoon. Tama?
Because of that baptism, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, bakit hindi tayo magkakasala? Because of the atonement. Every time, mga kapatid, na merong papasok na kasalanan dahil ikaw ay binuhusan ng dugo ng ating Panginoon, mga kapatid, dun mo ilalagay na hindi ka magkakasala. Dahil sa dugo ng Panginoon. Okay? Kaya nga, napakahalaga ng Calvary. Kailangan ma-recognize natin ang Calvary. Bawat isa sa atin, mga kapatid, may representation sa Calvary. Okay? Kaya magpasalamat tayo pag na-recognize natin yan kasi dinidirect sa atin na hindi tayo magkakasala kailanman. Amen. And sabi dyan, ito mabigat. Kasi marami nagkiklaim talaga na born again sila, pero sabi niya dyan, if there's still desire in your heart to sin. Okay? Yan kasi yung titingnan natin. Hallelujah. You have never been baptized into that body. Huwag mong i-claim, mga kapatid, na hindi, baptize ako na nasa kalooban ako ng Panginoon. Pero alam mo sa sarili mo na pag mayroong kasalanan, mga kapatid, nandun yung desire. Ibig sabihin, wala pa yan, mga kapatid. Huwag niyong ipilit. Huwag nating ipilit. Kailangan sigurado tayo sa sarili natin. Okay? Na talagang baptize tayo dyan. Belong tayo dyan sa dugo na yan. Amen? Because, sabi dyan, kapag ka nangyari yun, you are dead and your life is hidden in Christ sa pamamagitan ng dugo, mga kapatid, and sealed by the Holy Ghost. Hallelujah. Doon mo palang masasabi na Christians don't sin. Okay? Pero, sabi dyan, they make mistakes. Okay, napag-usapan natin nakaraan. Dito kasi, mga kapatid, ika-classify natin yung mistake at saka yung sin. Okay? Yun talaga yung punto ng subject na to, mga kapatid. So, sabi dyan, they don't sin, but they make mistakes, but they don't sin. Sabi dyan, that's the reason they don't, simple lang, dahil ang ating Panginoon, hindi talaga nagkakasala. Okay? Ang sabi ng Scripture, pagkakaroon ka lang ng eternal na buhay kung meron kang bahagi ng eternal. Okay? Ang ating Panginoon, eternal, hindi nagkasala, ikaw bahagi niya, panigurado. He cannot sin. Amen? O, tingnan natin, mga kapatid. Now, mistake. We're all going to make mistakes, sabi ni Branham. Just remember. And when you're looking at one another, ito yung nabasa ko na to multiple times, mga kapatid. Gusto ko lang ulit tingnan. Kapag ka tiningnan mo daw yung iba, dahil lang sa kanilang mga pagkakamali, okay, maraming ganito sa atin. Aminin natin sa hindi. Minsan, sa buong pamilya na lang, sa loob ng pamilya na lang, nagtitinginan tayong magpapamilya. At kapag tingnan mo yung isa, ang nakikita mo sa kanya, yung kanyang kamalian. Okay? At even dito sa loob, mga kapatid, aminin natin, minsan, pag tumingin tayo sa kapwa natin, ito naman si puro kamalian yung nakikita natin. Sabi ni Branham, when you're looking at one another, don't look at the other person's mistake. Wag daw, sabi niya. Bakit? Wag mong gawin yan. Dahil remember, sabi niya dyan, you make mistakes. Nakakagawa ka rin ng mali. Kaya nga, importante tingnan natin yung sarili natin bago tayo tumingin sa iba. Okay? At unang-una, wag natin hanapin yung sarili natin sa iba. Kasi hindi talaga magtutugma yan, mga kapatid. Hindi mo talaga masusumpungan ang sarili mo sa ibang tao. Amen? Sabi ni Kristo, wag mo daw gawin yan. Kung titingin ka lang sa kapwa mo para tingnan yung kamalian niya, wag mong gawin yan. Ang sabi ni Branham, look to Christ who is guiding the person. Pag tumingin tayo sa kapwa natin at may kamalian, ang tingnan natin si Kristo. Na siyang umuunawa, mga kapatid, at nag-guide dun sa tao na yon, at si Kristo rin naman ang umuunawa sa iyo at nag-guide sa iyo. Parehas tayong ginaguide ng Panginoon. Amen? Though nakakagawa tayo ng mistake. So anong gagawin natin? Pag kailangan nila ng tulong, pag nakita mo naman talagang kailangan ng tulong, isa lang ang tinuro ni Branham. Pray for them. Ipanalangin lang natin sila, mga kapatid. Okay? At di natin alam, baka ganun din sila sa atin, nananalangin. Dahil nung tiningnan tayo, may mga pagkakamali din pala tayo, mga kapatid. Okay? So lahat yan, mga kapatid, applied sa atin talaga bilang isang Kristiyano. Okay? Sabi niya dyan, remember, when you're praying for somebody else in that kind of a fix, sa ganong ayos, mga kapatid, God will honor and heal you when you're praying for somebody else. That's right.
Kita nyo? May promise, mga kapatid, na kaakibat. Hallelujah. That's the Christianity. That's what Christianity is based upon. Isa lang, mga kapatid, to help one another, do for one another, be kind to one another, understanding to one another. Sabi ko nga, alam mo, dyan tayo bumabagsak lahat. Sa totoo lang. Magpanalinginan tayo kasi lahat ng yan, hirap tayong gawin yung mga bagay-bagay na yan. Kung wala ang Panginoon sa atin na nag-guide, mga kapatid. Amen? So, pray for one another, understanding to one another. Now, sabi niya dyan, simple lang, if you see your neighbor's mistake, may nakita tayo, mga kapatid, you see where they went wrong. Alam mo kung saan sila nagkamali, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, huwag mo na silang samahan sa ganong pagkakamali. Okay? Ipanalangin na lang natin sila. Just keep praying and God will understand that He'll make everything right. Ang Panginoon ang gagawa ng lahat ng bagay. Kung papaano yan, hindi natin alam kung paano ayusin yung mga bagay-bagay. Alam mo kung sino nagdidirect sa atin? Diyos lang din. Kung paano natin maayos. Wala ditong magmamalaki na, oy, ikaw sumunod ka sa akin dahil ako yung tama. Sigurado maaayos ko yan. Walang ganyan, mga kapatid. Okay, bilang Kristiyano, hindi ganyan ang attitude ng Kristiyano. Sabi ni Brother Branham, understanding to one another. Yun yung magdadala sa atin sa kaayusan patungo sa ating Panginoon. Yun lang naman eh. Okay, now, tingnan natin mga kapatid yung kaibahan ng mistake at saka sin. Kinuha ko lang to sa dictionary. A mistake, sabi dyan, is an unintentional error from poor judgment or lack of knowledge. Ibig sabihin, hindi mo talaga alam, mga kapatid, unintentional na gawa mo yung isang bagay. Yun daw yung mistake. Hindi mo sinasadya. Okay? Katulad daw ng isang daan na merong dalawang pakros na ganyan, pag dumaan ka doon sa kabila, mali pala yung napunta mo, yun daw yung mistake. Hindi mo alam talaga na mali. Okay? Yun yung mistake. Okay? Ang sin naman is a deliberate. Ibig sabihin, alam mong mali, ginawa mo. Intentional. Alam mong mali, ginawa mo. Okay? An act of wrongdoing often against moral or divine laws. Okay, sabi ko nga, madalas kong sinasabi, ang ating lagay ngayon is on divine intervention para sa ating Panginoon tayo. At madalas, mga kapatid, dahil yung isip natin, nabautismuhan na ako eh. Born again na ako. Di natin alam, may mga deliberate na ginagawa natin. O di kaya yung mga practices na hindi pa rin nawala sa atin. Alam mo, inano ko yan mga kapatid, dun sa message ko na reasoning na ginawa ko kanina, bumabagsak talaga ang tao, Brad, dahil dito. Okay? Dahil dito, mga kapatid, pagdating dito sa isip, nandito talaga yung battleground. Sobra, binasa ko kanina, Brad, yung the greatest battle ever fought. Grabe ang ginagawa ng dyablo sa atin. Okay? Ang gagawin ng dyablo, mga kapatid, babanatan ka sa laman. Pagdating dito sa laman, mga kapatid, pasok sa kaisipan mo. At doon sa kaisipan mo, lalaruin ka ng lalaruin by way of reasoning. Reasoning lang talaga yung paraan niya. Okay? At yung reasoning na yon, hindi mo alam, mga kapatid, kahit nire-resist mo yan, hindi mo alam, yung katawan mo sumusunod na pala. At time will come, mga kapatid, na-enjoy mo na, hindi mo alam, yun yung nire-resist mo, ayaw mo mangyari. Doon mo ilalagay yung mamaya, daanan natin yung sabi ni Paul na ginagawa ko yung mga bagay na ayaw ko. Ayaw ko pero nagagawa ko. Kaya napaka-importante na bantayan natin yung laman natin, mga kapatid. Totoo lang, kanina, nag-e-enjoy ako kanina pero dito kasi ayaw napasa ko yung sister eh. Kaya nasusunod yun, dadaanan natin yun. Okay, so dalawa lang, mistakes and sin. Ang key difference niya dyan ay yung intent, mga kapatid. Mistakes are accidents, whereas sins are chosen acts through repeating mistakes. Though repeating mistakes, ito yung sinasabi ko, na ang mistakes minsan lang mangyari yan. Ay ba, nagkamali ka ngayon, alam mo mali na yon, panigurado hindi mo na mauulit yan. Okay? Pero ang mistake, mga kapatid, paulit-ulit mong ginawa, hindi na mistakes yan. Panigurado, kasalanan na yan, mga kapatid. Okay? Ang mistakes, minsan lang yan. Pag naulit na dalawa, siguro sa pangalawa, okay pa. Pero pag pumangatlo, pang-apat, wag na, mga kapatid. That's sin. Okay, alam nyo kung bakit ko dinaanan to, mga kapatid, itong topic na to. Sa totoo lang, ito yung sinasabi ko na may mga bagay tayo na ginagawa, maiisip natin, maliit lang na bagay. Maliit lang, okay lang yan. Maliit lang naman yan eh.
Alam mo, example ko nga doon kay Pastor Ron, sabi ko, alam niyo yung mga babae, di ba, mga sister natin. Sabi ng scripture, bawal magpagupit ng buhok. Tama ba? Mga sister, tama ba? Pero yung mga sister, may mga ganyan. Yung experience ko sa asawa ko, sinaway ko na yan eh. Habang nagsusuklay, yung buhok niya, merong gumaganon sa dulo. Ano lang naman, maliit lang naman. Inugupitan pa rin. Di ba, maliit lang yon? Pero every time na merong ganon, sigurado, lagi mo rin ginagawa yon. Uulit ang uulit, mga kapatid, ang tingin mo, yung maliit na bagay na yon, maliit lang naman. Ibig sabihin, tinolerate mo sa umpisa, hello? Hello. Okay, mga kapatid. Now, sabi ko nga, yung maliit na kasalanan, tinolerate natin, pagkatagalan, na-enjoy na natin yan. At pagdating ng araw, yung kasalanan na yon, ang nasa isip natin, hindi na yon kasalanan. Tapos, you are professing a Christian believer, a born-again believer. Maliit lang yon na example, yung buhok. So, mag-isip pa kayo ng mga bagay-bagay. Ibig ko sabihin, mga kapatid, huwag kayong mag-isip ng ginagawa ng iba. Isipin natin kung ano yung ginagawa natin personally. Baka mamaya, may mga nagagawa tayo na hindi natin alam. Na na-enjoy pala natin. Okay? At kasalanan na pala yun. Okay, mga kapatid? Alam nyo, napakahalaga itong topic na to, unbelief, sa totoo lang. Dahil, sabi ko nga, sa church o kahit saan, nag-e-enjoy na sa mga mystery. Grabe, mystery expose. Ine-expose na lahat ng mystery. Pero yung malilit na bagay, nakakaligtaan na. Tama? Diba? Grabe, seals, thunders, grabe na. Hanggang doon sa millennium, that's good talaga, Brad. That's good. Kasi kailangan malaman din natin yun eh. Okay? Pero sabi nga ni Barbanam, how can I teach you algebra if you don't know your ABCs? Ano yung ABCs? Ito, yung mga maliliit na bagay. Pahalagahan natin yon. Kasi yung maliliit na yon, baka mamaya na-enjoy na natin, mga kapatid, at sa tingin natin, okay lang. Mahirap na. Baka pagdating ng araw, sabi ni Barbanam, merong great disappointment. Saan natin yan? Baka iniisip, sabi ko nga doon sa church, hindi pinag-uusapan dyan yung ikaw yung laging maaga sa church, ikaw yung nagbubukas ng church, ikaw yung naglilinis, ikaw lahat na lang ginawa mo. Pero baka pagdating ng araw, naiiwan ka pala. Huwag naman sana mangyari sa atin yon. I believe, mga kapatid, kaya ipinipresent yung mga ganito dahil may nangangailangan sa atin lahat yan. Amen? Praise the Lord. So now, tingnan natin, bantayan natin ang ating mga sarili. Sabi nga, huwag tayong tumingin sa iba na. Tingnan ang ating mga sarili kung may mga bagay na dapat nating baguhin. Okay? Ayun, dito mga kapatid, what is iniquity? David said, if I conceive in iniquity in my heart, sabi niya dyan, hindi ako pakikinggan ng Panginoon. Kasi David, an example. Iniquity is something that you know, ganun din mga kapatid, that you ought to do and you won't do it. Bagay na alam mo na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Iniquity yon. At sabi nga, kung titinan natin yung iniquity at saka unbelief, isa lang. Yung unbelief, alam mo na mali, ginawa mo. Ito naman, alam mo na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Parehas lang ba? Parehas lang. Walang pinag-iba, mga kapatid. Sin, iniquity, isa lang ang pinagmulan niyan. Unbelief pa rin. Okay? Now, tingnan natin, mga kapatid. Sabi ni Barbanham, ang Diyos daw, sabi niya dyan, don't hold you responsible for your mistake. Kasi nga, mistake yan eh.
Ang isang Christian, pag nagkaroon ng mistakes, automatic yan. Pag na-realize niya na mali yan, ihihingi niya ng tawad sa Panginoon yan. Eh, hindi tinitingnan ng Diyos yan. Alam niya kasi, na nagkamali ka, alam niya, lalapit ka sa Kanya. Eh, ganyan ang Diyos. Pero sabi niya, He holds you responsible for your willful sin. Pag willful sin, talaga, bantayan ka ng Diyos dyan. At titingnan ka ng Diyos. Diyan ka tinitingnan ng Diyos. Okay? Tingnan natin, mga kapatid. Simple lang, he that sins willfully, sabi niya yung scripture, after he has received the knowledge of the truth. Kaya nga minsan lang, ang receiving ng knowledge of the truth, isang beses lang mangyari sa isang tao yan, sa isang born again yan. Ang born again experience, yun lang naman yun eh. Ang receiving of the knowledge of the truth, born again, isa lang naman ibig sabihin yan. Ngayon, minsan lang mangyari yan sa isang tao, isang believer. Hindi po pwedeng mangyari, born again ka ngayon, tapos labas ulit, then born again ka na naman. No, isang beses lang mga kapatid. Ngayon, but a man that's going to do something, sabi niya dyan, is going to blunder. Ito mabigat mga kapatid. He's going to fall, he's going to make mistakes, but, tingnan nyo, if he's really divinely called, and God is in his heart, he will rise again. Ayun naman yung mabuti, mga kapatid. Okay? Okay, now, sa 601, next mo, sister. It's impossible for that man to ever be born again. Tingnan nyo, mga kapatid, minsan lang talaga, di ba? Pag once na nasumpungan ka, hindi na maaaring mawala ka ulit. At hahanapin ka na naman ulit. Hindi ngayon, mga kapatid, minsan lang talaga. Once for a man, sabi niya dyan, ever be born again, and that once been born of eternal life, sabi niya dyan, dahil ang Diyos daw, hindi daw yan Indian giver. Ang Indian giver, yung binigay, tapos akin na muna. Oo. So, yung mga ganyan tayo, minsan, nung nagbigay tayo, ang saya-saya natin, binigyan natin yung magulang natin, Papa, regalo ko sa'yo. Pero nung pinagalitan ka, ay, yung binigay ko sa'yo noon, akin na. Ganun yung Indian giver. Siguro naman, walang ganito sa atin dito, mga kapatid. May ganyan ba, na nagbibigay at sinusumbat? Hindi naman yung hinihingi, hindi naman yung kinukuha eh. Isinusumbat, mas masakit yun. Mas masakit yung nagbigay ka, yung binigyan ka, tapos pagdating ng araw, isusumbat sa'yo. Kesa yung hihingiin ulit. Mas mabigat yun, mga kapatid. Ewan ko lang kung na-experience nyo yan. Ako kasi na-experience ko yan. Okay? Binigyan ka, pagdating ng araw, isusumbat sa'yo. Mas masakit yun. Mas maganda pang binigay sa'yo, tapos hinihingi ulit. Pero yung isusumbat sa'yo, mas mabigat talaga yon, mga kapatid. Mas masakit yun. Sabi ni Barbanam, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Amen. And shall never come to judgment, but is passed from death unto life. I'll receive him in the last days. Okay, yan yung promise ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, next natin. Now, they get weeping. Next, Mr. For doing wrong. You'll reap what you sow. Sabi dyan, you get all that. Don't think now you're just going out and sin. Sabi niya dyan, get by with it. Sabi dyan, if you do and got that attitude, mga kapatid, merong kasabihan. Ito, kasabihan. At sinabi ni Barbanam, you will reap what you sow. Okay? Aanin mo kung ano yung tinanim mo. At minsan, ginagawang ano yan ng tao. Okay lang yan, siguro. Tatanggapin ko na lang kung ano yung ibibigay. Mabigat yun. Huwag niyong subukan, mga kapatid. Huwag nating susubukan. Kasi baka mamaya yung pagpalo sa atin, hindi natin makayanan. Mahirap yan, mga kapatid. Amen? So, huwag nating gawing dahilan niya na okay lang, sige. Sabi nga ni Barbanam, baka gawin mo yan. Sabi niya, don't think now that you're just going out and sin. Sabi ni Barbanam, get by with it. If you do, sabi niya dyan, and got that attitude, isa lang din ang dahilan. Hindi ka pa talaga born again, sabi ni Barbanam. Okay? Kaya alam nyo, ang born again talaga, napakahirap mo parang napakahirap mong bigyan ng kahulugan sa sarili mo na ikaw ay born again na. O ipangalandakan sa tao na ikaw ay born again na. Kita mo napakaraming kahit sa maliliit na bagay lang, mga kapatid, balik ka ulit. Pabira, Lord, may nagawa ako. Bago ka humingi ng tawad, muna, Lord, born again na ba talaga ako? Sa totoo lang, may mga ganyan kasi. Di ba?
Hingi tayong tawad ngayon. Tapos, minsan kahit naman hindi, ibang bagay naman yung nagawa mo, hingi ka na naman tawad. Pero parehas lang yun eh. Nakalinya pa rin lahat yun sa attributes of sin eh. Ngayon, ang tanong doon, Lord, born again na ba talaga ako? Kaya siguraduhin natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Sabi Brother Branham, if you got that attitude, it shows you've never been born again. Get it? If you still got the desire to you to do wrong, then you're still wrong ka pa rin talaga. Wala pa rin talaga, mga kapatid. Okay? Sabi niya, for he has perfected forever, and those beasts under Old Testament, under legal days, or offered yearly, continually, could never take away sin. At sabi niya dyan, ang ating Panginoon, when we put our hands upon His head, sabi niya dyan, and confess our sins and are born again of the Spirit of God, we have no more desire of sin. Okay? Pag dumaan na talaga, mga kapatid, sa proseso ng born again. Okay? Sa panahon kasi ng Old Testament, na-covered lang sila ng dugo ng tinatawag na hayop. Pero pagdating sa ating panahon, mga kapatid, dugo talaga ni Kristo. Okay? Yung experience ng born again, yung atonement na nakaabang sa atin, yung dugo mismo ni Kristo. Ngayon, pag yan ay talagang dumaan sa'yo, wala na talaga. Yung desire of sin mawawala, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Okay? Kapag ginawa natin yan, we have no more desire of sin. Dahil sin has passed from you, that's for time and eternity. Okay. Next mo, Esther. Now, you'll make mistakes, sabi dyan, you'll fall, you willfully do wrong, you'll go out sometime and do things that don't mean that you're lost. Hindi ibig sabihin na lost ka na. Kasi nga, bago tayo dumaing sa tinatawag na born again experience, lahat naman yan nagagawa natin eh. Yung mistakes, nahulog tayo, mga kapatid. We do things na willfully, hindi pa natin alam eh. Hindi pa tayo dumaan sa knowledge of truth. Hindi pa natin na-receive ang knowledge of truth. So nagagawa natin yan. Pero hindi ibig sabihin nung panahon na yan na ikaw ay lost. Pero nung dumating yung experience, mga kapatid, hindi mo na pwedeng dalhin yun, ibalik doon. Kailangan yung willfully sin, mawawala na dyan. Yung willfully na doing wrong, mawawala na dyan, mga kapatid. Ang may iwan lang dyan, mistakes. You can make mistakes. Kahit sino sa atin, mga kapatid, pwede ba? Mamaya ipakita natin. Sabi niya dyan, hallelujah, my little boy, sabi niya dyan, lots of times my children will do things. Your does too. They know that's against the rules. Kaya nga ito yung sinasabi ko. Ito, lagi kong pinangangalandakan sa likod ng pulpito, mga kapatid. Yung mga anak natin na bata pa lang, pag may mali silang nagawa, ituro na natin na mali talaga yung ginawa nila. Huwag na nating hayaan. Ay, hindi, hayaan mo lang, bata pa yan. Mali na yung ginagawa. Bata na, talagang bata. Maliin mo na, mali na yan. Kasi baka mama, yung pagtotolerate mo na yon, pagdating ng araw, ine-enjoy niya na. Okay? At pagtagalan, ang isip niya, hindi na yun kasalanan kasi pinabayaan mo eh. Mas mahirap, sabi nga may kasabihan ng mga matatanda, yung punong kahoy daw na matigas na mahirap ng baluktutin. Tama? So habang bata pa, lagi kong sinasabi na ituwid na natin yung mga pagkakamali. Okay? Ngayon, pag ganun yung turo natin, sabi ko nga sa kanila, sa mga kapatiran, kahit sabihin mong hindi pa yan born again, alam nila yung mali na gagawin nila. At kapag nagagawa sila, mag-e-expect sila na mayroong pagpalong kasunod yan. Bakit? Nasabihan mo na mali na yun eh. Ngayon, pag nagawa nila, expect nila may pagpalong kasunod. Okay? Because they know. Mayroong rules, mga kapatid. And they know what to expect when they do it. They're going to get a whipping for it. Sometimes a good one, sabi dyan, but still your child. Hindi naman nawala yung pagiging anak mo nakaanak mo sa kanya eh. Okay? Amen. So, mangyari man yon, papaluin ka, mga kapatid, pero anak mo pa rin yon. Paluin ka man ng Panginoon, anak ka pa rin ng Panginoon. Okay? Kapag ka pinalo ka ng nanay mo, hindi naman nawala yung pagkananay mo sa kanya. Nanay mo pa rin yon. Ganon din ang ating Panginoon. Ang mahirap, pag hindi ka pinalo ng Panginoon, mag-isip ka. Baka hindi ka anak ng Panginoon. Kasi ang pinapalo ng Panginoon ay yung kanyang iniibig. Yung kanyang mga anak, mga kapatid. Okay? So, tingnan na natin. Now, we say, sin, we just call it sin. Break it down. What is sin? A lot of people say drinking, committing adultery. No, that's the attribute of sin. Sabi dyan,
That's what sin causes, and that's what sin causes. But sabi niyan, the real sin is unbelief. Okay? At sabi diyan, if you do those things, isa lang ang ibig sabihin, you are an unbeliever. That's scriptural. Next natin. Ngayon, ito, ano natin last Sunday ito. Next mo, sister. Sabi ko nga, mga kapatid, from inside out. Okay? Paulit-ulit kong sinasabi ito, ang pagkilos ng Panginoon sa bawat individual sa atin, uunahin niya talaga yung loob natin. Kaya napakahalaga na maunawaan natin yung kung papaano baguhin yung kaluluwa. Importante yon mga kapatid. Kapag hindi natin naunawaan yan, sabi ko nga ilang years kami na nag-church mula noong 1999, nasa end-time message believer na ako. Pero aminin ko sa inyo, last year ko lang talaga naunawaan itong soul doctrine na to. Sa totoo lang, mga kapatid. Dati, nagtuturo ako, talaga naman, inilalaban ko pa. Pero sa totoo lang, lack of knowledge. Bakit? Aminin ko, nung mga panahon na yun, hindi talaga ako nagbabasa. Nagbabasa ako kung ano lang yung sinabi nila. Kung ano lang dyan, kaya nga limit. Pero nung talagang tinutukan ko, mga kapatid, yung pagbabasa at tinignan ko yung mga bagay-bagay, sabi niya, kailangan alam mo yung paano mo masabing tusol yan. Kailangan alam mo kung ano yung turo niya. Paano mo nasabing Methodist yan, alam mo kung ano yung turo niya. Paano mo nasabing yan ay iglesia o anumang mga reliyon, alam mo dapat yung turo nila. Ganon din dito. Okay, ngayon, sabi ko nga, hindi na tayo tumitingin ngayon sa denomination. Ang denomination ngayon, nandito na sa loob ng message. Okay? Nagtuturo ng same message, okay? Same prophet. Pero pagdating sa deliberation, mga kapatid, bumabangga na pala sa salita. Okay? Ang salita ngayon, mga kapatid, sabi ni Barban na, my Bible became a new Bible. Ang Bible, alam niyo yung, sabi ni Barbanham, meron akong bagong nakita ngayon, mga kapatid, at tulungan ako ng Panginoon. Yung sinasabi ni Barbanham na back to the Bible. Yung iba, mga kapatid, ang ginagawa nila talagang back to the literal Bible. Okay? At dyan tayo matatalo ng mga theologian. Kasi yung buong Bible, pinag-aralan nila yan, talaga naman, Hebrew, Greek. Pag meron kang isang nabasa dyan, mga kapatid, tapos hindi nila, medyo naipit sila dun sa sagot, sasabihin nila, ano bang Hebrew meaning yan? Ano ba Greek meaning yan? Okay? Pero alam mo kung saan ko lang ilalagay yung back to the Bible? Isa lang pala ang tinitingnan ko dyan, mga kapatid. Pag sinabi ni Barbanham na back to the Bible, ang Diyos walang ibang gagamitin kundi propeta. Yun lang ang titingnan ko dyan. Pag sinabing back to the Bible, hindi ko titingnan kung ano yung mga sinasabi nila dyan na mga magkokontradict na mga doctrine at pamamalian kung ano mensahe ngayon. Isa lang ang titingnan ko dyan, Amos 3:7. Walang magagawa ang Diyos kung walang propeta na kanyang gagamitin. Ngayon, kung ano yung sinabi ng propeta na ginamit ng Diyos, yun ang tingnan natin kasi yun talaga ang pattern. Sa panahon natin. Okay? Kaya pag sinabi, hindi, back to the Bible tayo. Yes, ano bang sabi ng Bible? Kailangan ng propeta. Ngayon, dumating ang propeta, ipinakita ang mensahe, ito yung sundan natin. Kasi kung babalik tayo sa Bible, ano yung pagsabungin natin, Matthew 28:19, tsaka Acts 2:38? Si Brother Branham lang, mga kapatid, ang nagdovetail niyan. Kung makikita ninyo. Okay? Kaya mahalaga, mga kapatid, na maunawaan din natin yung ating kinatatayuan. Amen? Na kaya natin, paano mo i-contend yung faith mo kung wala ka man alam? Sabi ko nung Sunday, paano ka magpa-prophesy again kung hindi mo naman alam kung yung ipaprophesy mo? O di gagawa ka ngayon ng sarili mong propesiya, ay di propeta ka ngayon. Di ba? Mga kapatid, tinan lang natin. So lahat magsisimula sa loob, palabas. Okay? So ganun lang. Kasi kaya ko dilalagay yan, mga kapatid, yung nasa loob natin, born again na tayo. Ha? Pinopropes tayo, born again na tayo, pero bakit nakakagawa tayo ng mistake? Yun ang tanong. Di ba? Kaya ko inilagay yan. Kasi nga, dalawa lang, mga kapatid, ang ginagamit. Yung soul and spirit natin, ang soul and spirit, hindi mo pwedeng pag-iwalayin yan. Pag may soul, automatic spirit, kadikit niyan, mga kapatid. Pero yung body, sabi ni Barbanham,
nung ibinubuntis tayo ng ating mga magulang, hindi pa buhay yun. Hindi mo pa matatawag na tao yun. Kasi wala pang soul and spirit yun. Sabi niya, tsaka lang papasok ang soul spirit pag pinanganak na yung bata. May quote niyan, mga kapatid. Okay? Pag pinanganak yung bata, may nakaabang na soul and spirit na ginawa ng Panginoon. Tsaka papasok. Tsaka mo palang masabing tao yan. Okay? So yung katawan, mga kapatid, wala tayong magagawa. Sabi ni Barbanam, we came to this world speaking lies. Talagang acquainted tayo sa kasalanan. Itong katawan na to. Puro kasalanan talaga ito. Ito yung pinaka-access ng diablo, mga kapatid. Okay? Kaya nga merong battle sa dalawa na yan. Okay? Yung faith, yung nasa loob, mga kapatid, na bago na, born again na, pero itong katawan, laging lumalaban doon sa nasa loob. Saan yung battleground nila? Sa mind. Okay? Ang gusto ng laman, ganito, pero ito, intact na to, sa Diyos na to, mga kapatid, sasagupain niya ngayon. Yung nasa labas. Okay, so tingnan natin. Now, ano ba yung mga works of the flesh, mga kapatid? (9:23) pa lang. Now, so the work of the flesh are manifest, which are this. Okay, scripture, Galatians chapter 5. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Okay. Envyings, murderers, drunkenness, revelings, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Malinaw, mga kapatid. Pag meron ka lahat niyan, o hindi ko sinabing lahat, meron kang kahit isa niyan, hindi daw mag-i-inherit ng kingdom of God. Tama? O, scripture yan. Di natin pwedeng pamalian. Now, for instance, sabi ni Barbanam, Jesus made a statement, a promise. The inside man says that true, sabi, that's true. Itong inside man natin, nag-reason, nagsabi, totoo yan. Tama yan. Okay? Pero yung outside man, anong outside man? Body. Itong body natin, ito yung outside man. Ang inside man, yung ating kaluluwa. Okay? Now, the outside man reasons that it can't be true to you. Sabi ni Barbanam, then ignore the outside man, wag mong pansinin yung outside man, okay? And accept the inside man. Okay? Yung inside man ang nagagovern sa atin. At madalas, itong outside man kumakalaban dun sa inside man. Saan yung battle na sinabi ko? Isip. Okay? At dito nagkakaroon ng battle. Okay? Now, that same thing, sabi niya dyan, sa sinabi ni Paul, speaking of, he was sold under the law of carnal sin. Lahat tayo, mga kapatid, under the law of carnal sin. Ito, mga kapatid, itong act ng ating mga magulang na buo tayo, yun yung carnal. Itong katawan na nabuo na to, mga kapatid. Okay? So every one of us is in the same. Ano ba yung sabi ni Paul? Ito, puntahan natin ngayon yung sinabi ni Paul. Ito yon. Next mo, Esther. Sabi niya dyan, sa Romans. Tagalog naman to. Sabi niya dyan, sapagkat nalalaman natin na ang kutusay sa Espiritu. Amen. Ngunit ako'y sa laman. Sinong hindi sa laman dito? Lahat tayo sa laman. Wala naman sigurong espiritu dito. O baka meron, di lang natin nakikita. Lahat tayo sa laman, mga kapatid. Ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Okay? So aminin natin yan, mga kapatid. Si Barbanam, tinanggap niya sa sarili niya na talagang pinanganak siya sa kasalanan. Okay? Lahat naman tayo ipinanganak sa kasalanan. Okay? Sapagkat, sabi ni Paul, ang ginagawa ko hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Okay? Pag hindi mo ibig, saan mo ilalagay yun? Doon sa loob. Yung gumagawa, saan mo ilalagay? Dito sa laman. Okay? Datapat ang kinapuputan ko, sa loob ulit, yaon yung ginagawa ko, sa laman. Okay? Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Okay? Yan ang tama. Ngunit, sabi niya dyan, kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa atin. Saan natin ngayon ilalagay yung kasalanan na tumitira sa atin? Kung tayo born again na, dito sa laman, o alangan namang born again ka na, may kasalanan pa rin nakatira doon sa kaluluwa mo. Hindi pwede. In the same time. Isa lang, mga kapatid. There can be two nature in you at one time,
Pero hindi po pwedeng mag-manifest yung dalawang nature sa'yo sa isang pagkakataon. Okay? Tandaan natin, ang hindi born again, mga kapatid, merong good and evil yan. Sabi ko nga yung hindi born again, baka mas higit pa yung kabaitan na ginagawa kaysa sa atin. Okay? May mga ganyan, mga kapatid, pero hindi born again. Okay? Pero sabi ko naman, kung ikaw born again, mga kapatid, hindi ko naman sinabing higitan mo yon. Ibig sabihin, pag born again ka, sabi nga natin, ang pagkilos ng Panginoon mula sa loob palabas, so automatic gagawa ka ng mabuti. Gagawa ka ng hindi naaayon sa kalooban ng mundong ito. Okay? Kundi sa kalooban ng Panginoon. Okay? Sapagkat, sabi ni Paul ulit, nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Okay? So sa laman na nilagay, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Kita mo? Sa laman na to, kahit anong bagay na mabuti, hindi raw tumitira. Tingnan natin. Bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Saan natin ilalagay yung paggawa ng mabuti? Wala. Di sa laman, kasi walang mabuting na idudulot ang laman, mga kapatid. Okay, so tingnan lang natin. Kasi sabing, hindi ko naman sinabing kapuutan na ninyo yung mga laman ninyo. Itong katawan ninyo, hindi, mga kapatid. Okay? Sabi nga ng scripture kanina, as long na yung 5 senses mo ay umaagree doon sa faith sense, yung isang sense sa loob, that's wonderful, sabi ni Barbanam. Pero kung ito ay nagdi-disagree, mga kapatid, doon sa faith, sabi niya, iwanan mo yung laman. At doon ka sa faith. Okay? Sapagkat, ang mabuti na aking ibig, okay, ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig, ay siya kong ginagawa. Katapwat, kung ang hindi ko ibig, tingnan nyo ang siya kong ginagawa ay hindi na ako ang gumagawa nito. Ano daw yon? Kundi yung kasalanan na tumitira sa akin. Saan nakatira? Sa laman. Tandaan natin, mga kapatid, ang fullness ng redemption natin kapag ang katawan na to ay pinalitan ng glorified body. Okay? Doon mo palang masasabi na talagang huli na yung pagsunod, mga kapatid. Pero tandaan natin, hanggat nandito tayo sa laman, talagang kaakibat sa atin ang kasalanan. Okay? Sapagkat, sabi niya dyan, kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Okay? Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong sa aking mga sangkap, okay? Nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. So dalawa lang ang battle, mga kapatid, na pinapakita dito. Yung kumukontrol sa loob at yung itong kasalanan sa laman. Okay, now, that's the reason we have troubles we do. Sabi dyan. Of married 4 or 5 times, sabi dyan, and this and that. All kind of sin, adulteries, and everything else along in our lives is because of those things. Okay? We are carnal, that part must perish. But then, sabi niya dyan, yung inside part natin, mga kapatid, yung spirit man o yung soul inside, that's faith in God's word. Then we bring our outside body under subjection to the word by faith by accepting what God said. Okay, malinaw to, mga kapatid, na born again ka. Lahat tayo dito, malinaw na born again tayo. Okay? Kaya nga lang, itong laman na to, mga kapatid, laging kumukontra sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? Kaya yun yung bantayan natin. Now, sabi dyan, tinan nyo hindi ko sinasabi, mga kapatid, na dahil ang laman na to ay sa kasalanan, ay magiging okay lang sa atin na gagawa ng mali. Okay, sabi ko nga kanina, iba yung, kailangan makita natin yung unbelief pa rin. Okay? Iba yung willfully at yung mistake. Sabi ni, ang mistake, mga kapatid, ikinokonekta yan ni Paul sa laman. Okay? Nakakagawa ka ng mistake dahil itong laman na to, mga kapatid, may access pa rin ang diablo dito. Okay? Doon natin ilalagay yung mistakes. Pero yung tinatawag na yung tinatawag na kasalanan, yung willfully,
Iba yon. Ang willfully sin, mga kapatid, saan nanggagaling ang willfully sin? Sa loob nanggagaling yan. Okay? Kaya kapag ka hindi born again yan, mga kapatid, ang laman na to, gustong mga lunya, papasok sa isip, dahil hindi born again yan, babakapan ng puso yan, sige, okay lang yan. Pero kung born again to, mga kapatid, at merong nagawang kasalanan yung laman, papasok sa isip yan, marirealize, i-intercept yan ng nakalooban mo eh. Marirealize niya na mali yung ginawa niya, anong gagawin ng laman? Ituturo ng kaloob-looban mo, mga kapatid, oy, mali yung ginawa mo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Okay? Sana makita natin, dalawa lang yan. Ang mistake, ilalagay dito sa laman. Pero, hindi willfully. Okay? Pag willfully yan, saan nanggaling yan? Sa loob mismo nanggaling yan. Kasalanan talaga yan. Isa lang ang ibig sabihin yan, pag ginawa mo yon, hindi ka pa born again, sabi ng scripture kanina. Okay? So, ito, in-example niya to. Cacklebur and make a grain of wheat out of it, sabi diyan. It's impossible for me to do it. The only way it can be because inside that cacklebur has been transmitted from a cacklebur wheat, sabi diyan. A cacklebur to a germ called wet life. Then you bury that cacklebur and it will produce a grain of wheat. That's right. Because there has been a life of wheat put in the cacklebur. Okay, ano ba yung cacklebur? Yung cacklebur, mga kapatid, yung sa gubat na merong pag dumaan ka, pag nadaanan mo, didikit sa'yo. Okay? Alam niyo yan, sino mga tabukid dito? Oh, taga-bukid tayo lahat. Pag dumaan ka, merong didikit dyan, yun yung cacklebur. Sabi ni Paul, mga kapatid, sabi ni Branham, yung cacklebur na yon, wala na dun sa puno. Pero, nakakatusok pa rin, masakit pa rin. Ganun niya nilagay, mga kapatid, yung tinatawag na mistakes. Okay? Yung mistakes na, yung mga mali, yung mga bagay na nagagawa natin. Okay? Wala nang buhay, kasi yung buhay mo, ano na eh, buhay na ng ating Panginoon yung nandyan sa loob eh. Kaya nga lang, dahil nandito sa laman, nakakabit pa lang isa dito, mga kapatid, yun yung sinasabi ni Branham na sticky nature. Okay, saan natin kukonek yung sticky nature? Dito sa laman, mga kapatid. Okay, nakakonekta sa laman yung sticky nature. Okay, the reason why nakakagawa tayo ng mga mistakes, bakit? Nandyan pa rin, mga kapatid, hindi nawawala. Acquainted pa rin tayo sa kasalanan. Okay, now, and the life of the cacklebur has been taken out. Wala na, mga kapatid. Ang nandyan na ay buhay na ng ating Panginoon, yung wet life. But the nature of the cacklebur is still sticky. O, ayan na, mga kapatid. Itong nature ng katawan na to, still sticky pa rin to, mga kapatid. Hindi nawawala yan. Hanggang sa dulo ng pagpapalit ng katawan, mga kapatid, kaakibat niyan. And it will be until this new life has fully been developed out of the ground and raised up again. Pag namatay tayo, mga kapatid, mabubulok yan, yung katawan na yan. Pagdating ng pag-agaw, mabubuhay, mga kapatid, doon mo palang masasabi na wala na yung sticky nature. Pero hanggat nabubuhay ka at hindi ka dinatnan, bawa, rapture yung ano natin. Pag hanggat hindi mag-rapture, automatic sticky pa rin ito, mga kapatid. Okay? Kaya nga, babaguhin talaga. When it comes forth, then there is no more cacklebur, but wet na, mga kapatid. But while it's here on earth, hanggat nandito tayo sa mundo, sabi ng ating prophet, and out of the earth, and a cacklebur, sabi dyan, it's still sticky, but it's got the nature on the inside of it of wet. Born again ka, pero itong katawan na to, mga kapatid, is still sticky. Okay? Nakakagawa pa rin ng mga bagay-bagay na ayaw naman natin gawin, nagkakamali tayo, nagagawa natin. Ano yun? Mistake, mga kapatid. Hallelujah. Okay? Now, next. As long, sabi niyo dyan, and as long as you're in this life, you're going to be sticky and have carnal nature. Okay? So, saan natin lalagay yan? Dito sa laman, mga kapatid. That's going to bother you as long as you live. Kaya hanggat nabubuhay tayo, nandyan lahat ng pagsubok, mga kapatid. May sakit, karamdaman, sticky nature yan. Okay? Lahat na pangangailangan ng laman, lahat yan ay mga sticky nature na kaakibat, mga kapatid. But the inside of you, of course, sabi ni Branham, born again na tayo. Okay?
Pero hindi nangangahulugan na born again ka. May mga nag-claim kasi ngayon na born again sila. Hindi, perfect na kami. Hindi na kami nagkakasala. Okay? Perfect na kami ngayon. Mali naman yung ganong kaisipan. So, hindi naman po pwede. Perfect ka in the sense that you are born again. Yung nasa loob mo, perfect na. Okay? Wala na tayong magagawa doon. Hindi talaga nagkakasala yon. Yung seed na manifest, mga kapatid, at naging life na, hindi na talaga magkakasala yon. Kaya nga lang, dahil nandito ka sa laman, nasa kasalanan ka pa rin. Pero isang mabuting bagay, secure na yun nasa loob mo. Earnest yun. Earnest yun, mga kapatid, na kapag ka ikaw na born again, automatic itong katawan na to, babaguhin ng Panginoon ito, mga kapatid. Okay? You're born again, and when you raise up, sabi niya, you're in the likeness of Christ and all the sins has gone from you. Amen. That's the thing. Now, man looks at natural beauty. Okay, so maganda rin to, mga kapatid. Yung mga lalaki daw lagi nakatingin sa mga natural na kagandahan. Tama ba yan, mga lalaki? Mga brother, nakatingin ba tayo sa mga natural na kagandahan? O, syempre daw. O, syempre. Okay, pero sabi ni Brother Branham, it's deceiving. Oh, bantayan nyo. Hindi dahil maganda. Oh, tinan natin. It's deceiving. And that's why, ito ba yung dahilan, a woman was given that beauty. Piruin nyo, kaya daw binigay yung kagandahan yan sa babae para tayo ma-deceive. Para mandaya. Okay? For deception, sabi niya dyan, to deceive. Oh, ito, beautiful woman. Sino dito beautiful woman? Okay, mahiya. Lahat ng anak ng Diyos, puro beautiful. Okay, huwag kayong mahiya, mga kapatid. Ang tingin ng Diyos sa atin, magkakamukha tayong lahat. Kala nyo ba? Salamat sa Panginoon. Gwapo rin pala ako, Brad. Okay. Now, a beautiful woman, sabi ni Brother Branham, if she don't use that in the right way, okay? Kailangan right way, sabi niya dyan. Pag hindi mo daw ginawa yan in a right way, hindi mo ginamit yan in the right way, it's a curse to her. Igat to, mga kapatid. And that will send her to hell quicker than anything else I know of. Mabigat, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Christ, anong sabi ng Scripture? Ang tumingin sa babae na may pagnanasa, mahalay na pagnanasa o pag-iisip. Ano sabi? Mga kapatid? Pero mas mabigat yung sa babae. Pag ginawa mo daw yan, na nagbigay ka ng daan para mas mabigat yung yung kaso mong babae. At sabi dyan, it will send you to hell quicker than anything else I know. O kaya mag-ingat tayo, mga babae, mga kapatid. Okay, now, in general naman tayo. Lahat tayo dito, babae. Okay? Ang ating Panginoon, ang ulo. Tayo ang kanyang katawan. Tayo ang kanyang nobya, mga kapatid, ang kategory natin. Kaya lahat tayo babae. Mag-ingat din tayo. Okay, hindi porket babae lang. Mga kapatid, literal natin. Tayo babae rin. Okay? We are the bride of Christ. Okay? So mag-ingat tayo. Dahil pag nagkamali tayo, mga kapatid, we use our body, mga kapatid, ang ating katawan sa maling paraan, He will send us sa hell quicker than anything I know of, sabi ni Brother Branham. Okay? Ngayon, mga babae ulit, if she can be pretty, sabi niya dyan, sure. Kaya nga sabi ko, hindi masama yung maging maganda. Hindi masamang maging maganda, mga kapatid. Kung maganda tayo, hindi nga maganda nga tayo lahat, Brad Okay? Lahat nga ng anak ng Diyos ay maganda. Walang halong bola-bola to, mga kapatid. Okay? Pag tumingin ang Diyos sa atin, lahat tayo magaganda talaga. Okay? Sabi niya dyan, if she can be pretty, sure, as long as she stays with her husband. Okay, kung may asawa na, magpaganda ka para sa asawa mo. Huwag kang magpaganda para mapansin ako ng kapitbahay ko o ng kahit sino man. O sa mga walang asawa, ang husband natin, si Christ. Magpaganda tayo para kay Kristo. O, di ba? O, sa mga young people, magpaganda kayo. Huwag kayong magpa-impress kahit kanino. Magpa-impress kayo sa Diyos.
At kapag na-impress yung Diyos sa inyo, ibibigay ng Diyos yung talagang para sa inyo. Okay? Hindi mo kailangang problemahin yan, mga kapatid. Bigla-biglang darating yan. Yung asawa ko nga, hindi ko nga alam. Kapitbahay ko yan. Di ba? Nung nasa Pasig kami, nasa baba yung boarding house ko, nasa taas sila. Tapos nagkahiwalay kami. Yung pala, kami rin pala magkakatuluyan. Oh, hindi ko alam yun, mga kapatid. Ang tinignan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi na kasi natin alam eh. Hindi natin alam, mga kapatid. Lalo na pagdating sa love life, di mo alam yung kasakasama mo pala, yun yung magiging asawa mo. Okay? Yung kapitbahay mo sa probinsya, may ganyan. Magkapitbahay sila sa probinsya. Nagpunta ng Maynila, maghanap daw ng asawa. Pagdating dito, sila rin pa rin nag-asawa. Pumunta pa kayo Maynila. Kayo rin palang dalawa. O, di ba hindi natin alam yung kalooban ng Panginoon? Pero sabi nga dyan, maging totoo lang tayo sa Panginoon. Bilang believer, mga kapatid, maging totoo tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, hindi tayo pababayaan na magkaroon tayo ng mga kapatid. Okay? Alam ng Diyos kung ano yung puso natin. Okay? Maging true tayo sa ating husband. Gawin natin yung mga bagay, sabi ni Brother Branham, and that's what's right. That's fine and dandy, sabi ni Brother Branham. But she can take the same thing and how she can deceive with it, for it was given to her to do so, mga kapatid. Okay, now, prayer si Brother Branham. Konti na lang to, mga kapatid. Okay lang, minsan lang naman tayo. Taga rito lang naman tayo eh. Ha? Minsan lang yung midweek. Oh, may ano si Brother Branham, pagod na ba kayo, mga kapatid? Okay lang, di ba? Oh, nakita ko, nag-e-enjoy kayo, nakangiti kayo lahat eh. Okay, our Heavenly Father, sabi ni Brother Branham, we bring to you this great line of sick people, God. Just think, many of these, okay, here, I trust that every one of them are your children. Born of the Spirit, washed in the blood, filled with the Holy Ghost, ready for the coming. Kapag ganyan yung kalagayan natin, mga kapatid, pag ganyan yung status natin, born again tayo, mga kapatid, filled with the Holy Ghost, at handa na tayo sa pagdating, sabi ni Brother Branham, Satan can't get to them. Hindi makakapunta hindi tayo makukuha ng Satanas. Hindi tayo pwedeng magamit ng diablo pag sealed tayo. Kasi nga, ang born again, mga kapatid, sealed ka na. Sealed by the Holy Ghost ka na eh. Nasa iyo na yung earnest, mga kapatid, ng tinatawag ng fullness ng kaligtasan. Okay? Kapag sa ganyan daw yung kalagayan natin, Satan can't get to them that way to make them sin. He can get to them to make them doubt your word is wrong. Ang diablo, mga kapatid, laging bumubulong. Sabi nga ni Brother Benji, kahit lalo na pag mag-isa ka, nako, ang galing bumulong ng diablo. Bubulong-bulungan ka niyan, ganito, ganyan. Pero dahil ikaw born again, alam ko na yan, Satanas, lumayas ka sa akin. Huwag mo akong turuan. Expose ka na, rebuild ka na, nahayag ka sa akin. Kung ikaw born again, kaya hindi siya makapasok sa'yo. Pero kung hindi, mga kapatid, makakapasok yan. Pero kahit born again ka, mga kapatid, hindi niya mapapasok doon. Sabi niya dito, ang ginagawa ng diablo, but then, he tries to come on and afflict their body. Sa body siya bumabanat kasi nandito yung access niya, mga kapatid. Doon sa loob, wala siyang magagawa. Sealed na yan eh. Pag pumasok siya dito sa kaisipan mo, automatic, malalaho yan kasi babanatan ka agad ng ano yan eh. Ang kaluluwa eh. Oy, wala yan. Saan tayo titirahin ngayon? Matibay ka, bigyan kita ngayon ng sakit. Sa laman ka ngayon tinitira, mga kapatid. Kasi nga, yun lang yung access niya. Afflict their body because alam ni Satanas that their body is still kasalanan pa rin talaga. Hanggat hindi nababago to, mga kapatid, into glorified body, kasalanan pa rin. Kaya alam din ng diablo yan. Alam ng diablo kung saan lang yung pwede niyang pasukin. Okay? Alala niyo si Job, mga kapatid. Si Job, grabe ang ginawa kay Job. Pero hanggang katawan lang. Yung kaluluwa, mga kapatid, walang access ang diablo dyan. Okay? But their soul, sabi niya dyan, is saved. Okay? Their body has got to go back to the dust. Kailangan talaga, mga kapatid. O di kaya, kailangan may pagpapalit muna. Pero yung kaluluwa, secured na yan. The soul goes to God, so he tries to afflict that part what he can. Ano yon? Sa katawan lang siya.
Sa katawan lang merong kakayanan, mga kapatid, ang dyablo. Okay? So now, take the color red. Okay? We take the color red. First red. What is red? Red is one sign of danger. Amen? Pag nakita ka ng red, so danger ang ibig sabihin yan. Red is a sign of redemption. Saan yan? Sa Calvary, mga kapatid. Tayo nalagay sa tinatawag na danger, and here comes the blood na red para dalhin tayo, mga kapatid. Okay? Red to red. Ang sabi niya dyan, and you look onto the red. Sabi niya, and you look at red, true red. Anong color daw yan? Sabi niyan, white. Ano yung white? Kaligtasan, redemption. By the blood, we were saved, mga kapatid, na tayo makasalanan, kaya naging puti. Okay? So, sabi niya dyan, that's correct. So, when the blood was shed to cover sin, God looking through the blood of Jesus Christ. Doon siya nakatingin, mga kapatid, doon sa atonement na ibinigay sa atin. Okay? Look at the red, it becomes white. Now, born again ka, sabi dyan, the believer cannot sin. Certainly not. Okay, talaga naman, hindi ka talaga magkakasala, mga kapatid. Dahil doon sa seed na nandyan sa'yo. The seed of God, mga kapatid, the blessing of God remains on him. God can see nothing but the blood of His own Son. Kaya pag tumingin ang Diyos sa atin, hindi niya tinitingnan yung mga kasalanan o yung mga nagawa mong kasalanan. Ang tinitingnan niya, yung dugo ng ating Panginoon nung na-born again ka. Okay? Pero kung sinasabi mong born again ka, di ba sabi kanina, God don't hold you responsible for your mistake. Tinitingnan niya yung willfully sin. Kapag willfully sin, ibig sabihin, hindi ka pa born again pag ganun, mga kapatid. So, kailangan makita natin yan. Okay? So, hallelujah. Because of the blood, mga kapatid, nandiyan ang intercession, constantly yan. Tuloy-tuloy yan. Pag tumingin ang Diyos sa iyo, anak ko yan. Okay? Ganun ang Diyos natin, mga kapatid. Okay, now, next natin. Now, if you say, well, okay na pala, secure na pala ako, born again na pala ako. Kaya may good chance ako ngayon. Sabi ni Brother Branham, if you say, well, that give me a good chance, then that shows you're not right. Baka mamaya, gawin nating lisensya yun dahil born again tayo, okay lang, nakagawa ako ng mali. Ibig sabihin, hindi pa talaga tama yan. Kinatatayuan mo, mga kapatid. Kasi nga, ang born again, pag nakagawa ng mali, kahit hindi kasalanan ha, pag nakagawa ng mali, once na na-realize niya yan, magpapakumbaba yan, luluhod yan sa Panginoon. Okay? Kung ganun yung gawin natin. Pero kung nakagawa ka ng mali at pinagmalaki mo pa, hindi, born again ako, pinatawad ako ng Panginoon. Wala kang pagsisisi. Aba, hindi tama ang kitatayuan mo sa Diyos, mga kapatid. You're not right with God. Okay? You'll appreciate that, you'll love it. If you're a real Christian, kung totoo ka Kristiyano, to a place that sin would hunt you till you couldn't do it, for the seed of God remains in him and he cannot sin. The Bible said, once purged by the blood of Jesus Christ, has no more desire of sin. If you have desire, isa lang ang dahilan. Hindi tama, mga kapatid, ang yung puso sa Diyos. Okay? Hindi ka pa born again. Now, you will do wrong, sabi niya dyan, but you don't do it willfully. So mistakes, mga kapatid, you're trapped into it sa pamagitan ng katawan na to, and anything you're trapped into or do something that you don't mean to do it, it's not sin yet. Sabi ko nga, pag nagawa mo yung mistake na yan, automatic, you'll repent the minute you see, mga kapatid, that you're wrong. Okay? Ang gagawin mo, you'll turn quickly. Ganyan tayo, pag nagkamali tayo, automatic yan, mga kapatid. Nandun agad yung paghingi ng tawad sa Panginoon. At kung kailangan mo humingi ng tawad dun sa tao na kagawa mo ng mali, gagawin mo din yan. Okay, mas maganda yun. Kesa ihingi mo ng tawad sa Panginoon, hindi ka na humingi ng tawad dun sa taong nagawan mo. Aba, pag tumingin sa'yo yung tao na yun, may kasalanan sa akin yan. Tapos sasabihin mo naman, hindi, pinatawad na ako ng Panginoon. Pero pag dumaan ka, may kasalanan sa akin yan. O kaya kailangan, pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, humingi ka rin ng tawad dun sa tao. Okay? Ganun lang, mga kapatid. Actually, hindi dapat tinuturo yan. Yung paghingi na natin tawad ng Panginoon, tinuro na ng Panginoon yun. So automatic, ituturo ng Panginoon, humingi ka rin ng tawad doon, oy. Pwedeng sa akin lang. Hindi ka naman sa akin nagkasala eh. At least nakikita natin, mga kapatid. You'll repent the minute you see that you're wrong. You'll turn quickly. I didn't mean that. Okay? You'll say, all through life, habang nabubuhay tayo, mga kapatid, tuloy-tuloy yan. Aban doesn't want to be. That's the reason that we are so stupid and so in dark down here on earth. Sabi yan, that there's a blood of atonement. Grabe, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon sa atin.
Sipin mo, mga kapatid, kung titingnan natin sarili natin, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Di ba? Pero, grabe mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon. Hindi niya tinitingnan yon. Ang tinitingnan niya, yung dugo ng Panginoon. The atonement, mga kapatid, the blood na na-apply sa atin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Okay? There's your legalist idea, or that woman was sanctified, but bless God, she's done wrong. I know she is backslid, that's wrong. She's not backslid. She made a mistake. If she did it willfully, and then she wasn't right to begin with, sabi dyan, ibig sabihin, wala pa rin talaga, mga kapatid. Okay? Ngayon, kung ginawa niya ito, mga kapatid, at sabi dyan, and she walks before the holy church of God and confess it, okay? And say, I am wrong, and you forgive me, you are duty bound to do it. You don't do it in your heart, then you ought to went to the altar yourself. True. There is the real holiness in the church. There is the genuine holiness. The holiness, sabi niya dyan, not of you, but of Christ. Tandaan natin, mga kapatid, Diyos lahat ang nagtuturo sa atin. Yung paghingi natin ng tawad, Diyos din ang nagtutulak sa atin para lumuhod tayo. Okay? Wala tayong ginawa sa harapan ng Panginoon. Nung na-born again tayo, mga kapatid, everything we do ay directed yan ng Panginoon sa atin. Tingnan mo, mga kapatid, parang ginagamit lang tayo, yung katawan natin, para maluwalhati yung sarili niya. Okay? Kaya tayo nag-exist, mga kapatid. Isa lang ang dahilan para may magpuri sa ating Panginoon. Okay? And that's what He's doing sa ating panahon. Wala tayong ginawa. Wala tayong, ni isa, mga kapatid, walang umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay? I have no holiness to present to Him, but I'm trusting His grace, and I have it in my heart. I've unmerited it. Nothing I could do to deserve it. But by grace, He called me and invited me to come. And I looked to Him and He took the desire away from me. Mga kapatid, sabi ni Barbanam, I make thousands of mistakes in each month, in each year. Surely, I do. But when I'm wrong, si Barbanam nagsabi na to, example niya sa sarili niya, marami akong nagawa. Pero pag nakita ko na mali ko, Lord, hindi ko yun kagustuhan. I didn't mean to do it, Lord. You know my heart. I didn't mean to do that. I was trapped into that. Sa pamamagitan ng katawan na to, I didn't mean to do that. Anong sasabihin ng isang believer? Lord, forgive me. Mga kapatid, forgive me, Lord, sabi ng Scripture. If I done wrong to my brother, I say, brother, forgive me. Okay? Hindi lang, kahit sino, mga kapatid, pag nakita natin, na-realize natin na may mali tayong nagawa sa ating kapwa, Lord, brother, sister, forgive me. Okay? Diyos ang nagtutulak sa atin yan. Hindi naman tayo eh. Okay? Sabi niya kanina, it's by the grace of God. Okay? I didn't mean to do that. Certainly, alam ng Diyos kung ano ang aking puso. There you are, sabi ni Brother Branham. Kapag kayo ng ginawa natin, nandun yung blood. Yung atonement, the blood sacrifice, there is the power of the gospel, that Holy Church moving on, not because something you done, okay? It's something, wala tayong ginawa, mga kapatid. It's something that He had done, mga kapatid, ang ating Panginoon. Wala tayong ginawa. There is the atonement. Atonement yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. It's the blood. Okay, now, a man, when he is released from sin, man or woman, there is no more desire of sin in their heart to walk after the things of the world, mga kapatid. Kaya nga, pag may things of the world, tandaan natin, pag sinabing things of the world, mga kapatid, hindi lang yung mga bagay-bagay na makamundo. Ang isa sa things of the world, mga kapatid, na ano ko kanina, dun sa Greatest Battle Ever Fought, isang bagay, mga kapatid, na minsan nakakalimutan natin, ay hindi naman ako gumagawa ng bagay na makamundo eh. Pero yung attitude ng mundo, dala-dala natin. Things of the world pa rin yun. Okay? Yung pakikipagkapwa natin, mga kapatid, baka mamaya, ugaling mundo pa rin yan. Sabi ni Branham, brotherly love. Okay, baka mamaya kung paano ka makipag-communicate sa tatay mo, ugaling mundo pa rin yan, bantayan natin yan, mga kapatid. Baka iniisip natin things of the world lang, yung mga kung ano-anong bagay lang na nakikita natin. Yung ugali natin, mga kapatid, baka mamaya nasa things of the world pa rin yung ugali na yan. Bantayan natin yan, mga kapatid. Okay? He is freely pardoned and become a new creature in Christ Jesus, and his affections are set on the things of the above, mga kapatid. Where Christ sits on the right hand of God, He's freely released. He doesn't have to have some priest to hell,
to tell him, mga kapatid, or some minister to tell him, he knows in himself that he is pardoned. Okay? Hindi kailangan araw-araw, mga kapatid, papaalalahanan tayo. Okay? Kaya sabi nga natin, meron tayong inside teacher. Pag ikaw na born again, automatic yan. Merong magko-condemn kung meron kang maling nagawa. Merong iko-condemn ka ng sarili mo, mga kapatid, ng sarili mong kaluluwa. At tuturuan tayo, mga kapatid. It's God working in you, mga kapatid. Amen. Okay, next. Now, if there's anything wrong in the church, dalawa na lang to, mga kapatid. Ito. Ano to, mga kapatid? Para sa atin lahat. Lalo na dito. Okay? Sa church, dito mismo sa church. Pag meron tayong nakita, mga kapatid, na mali sa loob ng church that you have ever know of, or some individual, or some person, or anything, sabi ni Branham, you are duty-bound and will answer before God if you don't clear that thing out. You, the church. Dito pa lang, mga kapatid, mag-ayusan na tayo dito. Okay? Kung meron tayong nakita na alam nating mali, i-approach na natin, i-concern na natin kaagad. Brad, pastor, parang may nakita ako na ganito, ganyan. I-approach natin yung pastor. O kahit sino sa atin para maayos. Alam nyo, sabi ko nga napakahirap maglingkod sa Panginoon na ipokrito ka. Okay? Parang pag nandito ka sa harapan, ay, saya-saya ako, Christian ako. Pero deep inside, mga kapatid, meron ka dinadala na kabigatan. Masarap maglingkod sa Panginoon na wala tayong kahit anong bagay na iniisip, kundi paglilingkod lang. Okay? Kaya nga, sabi ni Branham, kung meron daw mga bagay na alam natin na mali sa loob ng church or any individual dito, kailangan i-approach natin at ayusin natin. Okay? If you don't clear that thing, sabi niya dyan, you are duty-bound and will answer before God kapag hindi mo inayos yan. Okay? Hindi naman sino yung magkakaroon ng pananagutan sa Diyos tayo mismo. Halimbawa ako, may nakita ako, tapos kinikim-kim ko lang, umabot na ng taon, ng ilang taon, pero wala lang. Hindi yun makiklear, mga kapatid, hanggat hindi yan i-ino-open talaga. Okay? Kaya lahat tayo duty-bound, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Okay? Now, sabi dyan, next natin, sister. Ito, mabigat to. Sabi ni Branham, church order, mga kapatid. Next po, sister. Next. And then, sabi niya dyan, I'd expect you, brethren. Si Branham, nagsasalita sa sarili niya. At any time that you see me to get away from the scripture, okay, ang batayan natin ng pananampalataya, walang iba kundi ang scripture. Okay, ang message of the hour. Sabi ni Branham, mga kapatid, kapag nakikita niyo ako na lumalayo na si Scripture, sabi niya dyan, to come to me privately, sabi niya dyan, and tell me where I am wrong. Okay, halimbawa, ako, mga kapatid, nagpipreach ako dito. Lumalayo na pala ako sa Scripture. Karapatan nyo na lapitan ako. Okay? Brad, nakita ko kanina, ganito, ganyan. Diretsuhin mo. Sabi ko nga nag-usap kami ni Benji, sabi ko, pwede naman daw, sabihin mo na sa iba Bako sa'yo. Sabi ni Benji, naku, hindi yan, chismis yan pag ganyan. Halimbawa, meron akong nakita kay brother. Imbis na diretsuhin ko siya, sabihin ko muna kay, Brad, alam mo ba si ganito ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. Chismis daw yon, sabi ni Benji. Ano mabuting gawin? Sabi ni Branham, you come to me privately. Tama ko. Sabi dyan. And sabi dyan, I don't care if you are one of the trustees or sabi dyan, if you're the janitor. Baka mamaya, nahiya ka lang. Hindi, baka nakaya naman kay pastor. Baka mamaya, sabihin. No, hindi po ganun, mga kapatid. Alam ko, kahit si Pastor Aaron, same spirit din yan. Okay? Kasi nga, sabi ni Paul, I can stand correction. Okay? So supposed to be lahat ng minister can stand correction. At hindi lang minister, kahit sino sa atin dito. If we get corrected, pag alam natin mali tayo, then we can stand correction. And the seal of the age, sabi ni Branham, is to say, I am wrong. Humble ourselves, mga kapatid. Katulad ng ating prophet na siya yung ating batayan ng pananampalataya. Ang batayan naman ng ating propeta ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Parehas lang.
Okay? Kahit janitor ka ba or whoever you are, sabi ni Brother Branham, you are duty bound to me as a brother in Christ kasi walang mataas sa atin dito. Sabi ni Brother Branham, no man, walang mata, no nothing, no bishop or king. No. Lahat tayo sa paningin ng Diyos, we are all brothers and sisters. We are all brothers in the sight of God, mga kapatid. Kaya kahit sino pa, basta lumabas sa salita, mga kapatid, i-approach natin. Kasi mahirap naman na sasabihin mo agad yung, if the man lives the word, lives the man. Alis ka na. Di mo pa kinausap yung tao. Dapat ipaalam mo muna, Brad, lumabas ka sa salita eh. Ano, aayusin ba natin? Supposed to be, dapat ganun. May kaayusan. Ngayon, pag yung tao na yun na in-approach mo at hindi siya tumayo sa correction, doon mo sasabihin, if the man lives the word, live the man. And stay with the word. Okay? Pero, sabi ni Brother Branham, you're duty bound to tell me, as brothers in Christ, to tell me where I am wrong scripturally. Baka mamaya, nagpaparatang ka naman, hindi mo rin pala alam. Dapat sigurado ka din sa nakita mo. Baka mamaya, ikaw pala yung mali. O, di ba? Maraming ganyan, mga kapatid. Nakita mo, ito ganyan eh. Pero nung tiningnan, 100 against 1 pala. Siya pala yung 1. Minsan may mga ganyang pagkakataon, mga kapatid. Naakala natin tayo yung tama, hindi natin alam, tayo na pala yung mali. Kailangan, scripturally, sabi ni Brother Branham. Okay? If there's a question, let's sit down and solve it together. Pag-usapan natin dalawa at ayusin natin. Okay? Ganun lang, mga kapatid. Supposed to be dapat scripturally lahat. Pag magko-correct tayo, scriptural. Pag mali tayo, scriptural. Okay? Kailangan, mga kapatid, kailangan, kung marunong kang mag-correct, dapat marunong ka rin tumanggap ng correction. Ganun lang. Give and take lang tayo, mga kapatid. We're all brothers and sisters. Okay? Walang mataas sa atin. Remember, next, love is corrective. Tama? Ang Diyos talagang, mahal talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay? In so many ways, maraming paraan ng Diyos para i-correct niya tayo, mga kapatid. See? Genuine love is corrective, so you must be able to stand correction. Lahat tayo, mga kapatid, dapat nasa atin yung spirit na yan. You have to stand correction. Okay, mga kapatid, God bless us all. Salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. God bless, brother. Napakaganda ang mensahe, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sino na please, mga kapatid? Hallelujah. Kaya, paniwalaan natin, mga kapatid. Hallelujah. Kahit di natin naintindihan, paniwalaan natin, sabi sa kanta na, so just be faithful, believe His word, stay with the message that you have heard. Amen. Yan po ang sabi ng propeta na only believe. Amen. Hallelujah. At habang tayo po ay prepare para sa prayer request, nanyayahan ko kay Brother Benji para sa pangunahan tayo ng panalangin. Amen. Habang inahanda, mawit muna tayo, mga kapatid. Awitin natin yung there is power in the blood. From your burden of sin, there's power in the blood.